Mga ka-defense, malaking milestone ito para sa Philippine Air Force. Ngayong August 26, 2026, formal nang isinagawa ng Philippine Air Force ang induction into service ng huling 7 S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters na bahagi ng 32 units na inorder ng Pilipinas sa ilalim ng Additional Utility Helicopter or Combat Utility Helicopter Phase 4 Acquisition Project. At dahil dumating at na-induct na ang huling 7 helicopters, masasabi na natin na kumpleto na ang delivery ng buong 32 S-70I Black Hawks under this particular contract. Pero hindi lang ito tungkol sa dagdag na 7 helicopters. Dahil kapag pinagsama natin ito sa mga natitirang Black Hawks mula sa naunang acquisition, umabot na ngayon sa 47 S-70I Black Hawks ang kasalukuyang fleet ng Philippine Air Force. So, anong ibig sabihin nito para sa PAF? At bakit malaking bagay ang pagkakaroon ng ganitong karaming Black Hawks para sa isang bansa tulad ng Pilipinas? Pag-uusapan natin yan ngayon. Kaya kung bago ka dito sa channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong development tungkol sa Philippine Defense at AFP modernization. Tara, simulan na natin! Unang-una, pag-usapan natin yung final 7 Black Hawks na formal nang isinama sa serbisyo ng Philippine Air Force ngayong araw. Ang 7 helicopters na ito ang huling batch mula sa 32 S-70I Black Hawks na inorder ng Pilipinas bilang bahagi ng Horizon 2 phase ng revised AFP modernization program. At hindi naman sabay-sabay dumating ang lahat ng 32 helicopters. Unti-unti itong dinedeliver sa Pilipinas over several batches. May mga units na dumating noong 2024, sinundan ng iba pang batches noong 2025, at ngayong 2026 naman na kumpleto na ang remaining aircraft. Sa final batch, 2 Black Hawks ang dumating sa pamamagitan ng sea transport, habang ang 5 units naman ay isinakay sa isang Antonov An-124 cargo aircraft mula Poland. At ngayong kumpleto na ang 32 additional units, mas malaki na ang helicopter fleet na pwedeng gamitin ng Philippine Air Force para sa iba't ibang missions. Para magkaroon tayo ng context, may nauna ng acquisition ang Pilipinas ng 16 S-70I Black Hawks. Pero unfortunately, isang aircraft ang nawala noong 2021 matapos ang isang training accident. Kaya mula sa original 16, 15 units ang natitirang aircraft. Then, idagdag natin ang bagong 32 S-70I Black Hawks mula sa latest acquisition. 15 plus 32, that gives the Philippine Air Force a current fleet of 47 S-70I Black Hawks. At kung pag-uusapan naman ang total number of helicopters na na-deliver sa Pilipinas historically, umabot ito sa 48 units, dahil kasama ito ang aircraft na nawala noong 2021. So, malaking jump talaga ito para sa PAF. From a relatively small Black Hawk fleet, ngayon mayroon ng 47 aircraft. At malaking bagay ang ganitong fleet size dahil mas flexible na ang Philippine Air Force pagdating sa paggamit ng helicopters. Hindi naman kailangan lahat ng aircraft ay gamitin para sa iisang mission. May pwedeng gamitin para sa troop transport, may pwedeng i-assign sa search and rescue, may pwedeng gamitin para sa humanitarian assistance at disaster response, may pwedeng gamitin para sa logistics at movement ng equipment. At syempre, may mga aircraft din na kailangan nasa maintenance at training cycle. At dito natin makikita kung bakit mahalaga ang Integrated Logistics Support o ILS. Kasi hindi sapat na marami tayong helicopters. Ang mas importante ay available at operational ang mga ito kapag kailangan na talaga. Kailangan ng regular maintenance, spare parts, trained pilots, technicians, ground crews at proper logistics support. Kaya kahit tapos na ang main delivery ng 32 helicopters, may iba pang portions ng contract na kailangan pang i-complete, particularly yung support and logistics requirements. At sa isang fleet na aabot sa 47 Black Hawks, napakahalaga nito. Dahil ang tunay na sukatan ng modernization program ay hindi lang kung ilang helicopters ang dumating sa Pilipinas. Ang tanong ay, ilang helicopters ang kaya nating mapalipad at magamit kapag kailangan na talaga? At kung magiging maayos ang maintenance, training at logistics support, malaking improvement ito sa overall helicopter capability ng PAF. Kung titignan natin ang mas malaking picture, ang completion ng 32-unit S-70I acquisition ay isa sa mga pinaka-importanting developments sa rotary wing capability ng Philippine Air Force nitong mga nakaraang taon. At hindi lang ito tungkol sa numbers. Mas maraming helicopters means mas maraming options para sa PAF. Kapag may disaster, mas maraming aircraft ang maaring i-deploy. Kapag may search and rescue mission, mas maraming available platforms.
Kapag kailangan ng rapid transport ng personnel at equipment, mas malaki ang capacity. At syempre, kapag may military operations naman, pwede rin itong gamitin para sa mas malaking air mobility capability ng Philippine Air Force. Kaya yung 47 Black Hawks ay hindi lang simpleng number. It represents a much larger helicopter capability compared sa kung ano ang mayroon ng PAF several years ago. At dahil dito, magiging interesting din na makita kung ano ang magiging next priority ng Philippine Air Force. Magdadagdag pa ba sila ng utility helicopters? Magfo-focus ba sila sa heavy lift capability? O baka mas tutukan naman ang airlift, fighter aircraft at iba pang requirements? Dahil habang lumalakas ang helicopter fleet ng PAF, kailangan din namang balanse ang ibang capabilities ng Air Force. Pero ngayon, gusto ko nang malaman ang opinion ninyo. Ano sa tingin ninyo ang dapat maging next priority ng Philippine Air Force? More Black Hawks, heavy lift helicopters, additional C-130s o mas maraming fighter aircraft? Comment niyo sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang update na ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating Philippine Defense updates. Maraming salamat sa panonood mga ka-defense, mabuhay ang Philippine Air Force at mabuhay ang Pilipinas. Hanggang sa susunod na Defense Update.